I was left with about 3 million in debt. Bankrupt talaga. Wala akong tao, wala akong pera, wala akong produkto, wala lahat. Sinugod ko sarili ko sa hospital. I battled for death for 10 to 20 minutes. Akala ko mamamatayin talaga ako. When the time na akala ko tapos na, and God gave me another chance, wala akong produkto. God sent me 5 million product. Wala akong tao. God sent me 30 ITs. Wala akong pera that time. God gave me this kind of idea. And I am so proud to say that we started with a system right now that are building movement in the industry. We are hitting to build 1,400 hubs nationwide. It can cater about 70,000 online sellers. It is something massive. It will become not just a 5PL logistic, it will become a 6PL logistic. It will become the biggest data infrastructure that the Philippines can have. And that's beautiful. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa TWPS at syempre, meron na naman tayong guest dito, no? At nakakatuwa dahil yung guest natin sa araw na to, no? Isa sa malapit nating kaibigan, lalo na sa mundo ng e-commerce. At ngayon nagtayo siya 3 months ago ng isang kumpanya na talagang makakatulong sa ating mga kababayan. At the same time, sa e-commerce industry, no? So, hindi ko na papatagalin to dahil for sure marami kaming pag-uusapan at matagal-tagal na kwentuhan to. So, ihanda nyo yung tenga nyo, ihanda nyo yung isip nyo, at ihanda nyo yung puso nyo dahil matindi ang usapan to. So, let us all welcome one of my friend, Mr. Bon Basa. Bro! Yes, brother. Thank you. Thank you, bro. Dahil napaunlakan mo kami. Alam ko, busy ka na sa iyong company ngayon na Bida Boss. Hindi, bro. Papasundot yan. Yan, no? Papasundot yan. Matagal-tagal din tayo hindi nakapagkita. Sobra. Parang last year pa ba? Last year. Last year, no? Bro, napakatagal na natin uling nagkita yun nga. Sabi ko nga, parang last year na yun, no? Ang dami nang naganap, no? Kamusta? Bro, sobra. Alam mo yung nangyari, di ba? I was left with more than about nung bumalik ako sa kumpanya ko. Diba I build my own I build my yung dati kong kumpanya Isel. Oo nga no. So Isel mo siya dati. Tapos iniwan ko siya because of yun, oh. Pero bro, baka kasi syempre tayo alam naman natin yung istorya natin, pero pwede mo ba kaming kwentuhan, no? Kung ano muna yung background ng isang Bon Basa, no? Ano ba yan? Yung kumpanya mo ba before, nag-start ba agad ng malaki or anything? Hindi. Yeah, so paano yung naging kwento niya? Same as other mga negosyante, we all start with maliit lang talaga, 'di ba? We really all started I started with doing online selling way back. Siguro dekada na ngayon. Oo, totoo. Hindi pa sikat ang online selling sa Pilipinas, nag-online selling na kami. Yan. Tapos pero nag-boom talaga ang e-commerce. That was way back 2018. Mm-hmm. Way back 2018 na sobrang lakas ng e-commerce sa Pilipinas. Hindi pa lumakas si Shopee, Lazada that time. Oo. Nasa market na tayo, nasa industriya na tayo. So that was the time na I also decided na, wait lang, I think tatapusin ko yung pagiging empleyado ko. Pero before, nagtrabaho ka talaga din. Of course. Oh. I work in Makati. So, mga BPO? yung normal, hindi, ahente. Yung normal na ahente. Okay. So, I'm an engineer by profession. Talaga? Pero, engineer ako by profession, pero alam mo yun. Napunta ka sa selling. Sa sales. Sales, so, I love sales. Kaya nga, di ba, a good thing also that medyo it helps me so much right now kasi nga nasa sales ako that time and it broadened my network. So dumami yung network ko, pero since nasa sales na ako that time, I saw the potential na kaagad na what if yung benta na to akin? Alam mo yung gano'n? So what if yung benta na to hindi sa kumpanya? Hindi na para sa iba. Hindi na para sa iba. Kumbaga, mag-e-effort ka na lang din naman. Kumbaga, ibigay mo na para sa'yo. Then that was the time na medyo I was really looking for ano yung business na magandang pasukin. Mm-hmm. And I still remember that yung I have my first commission on sales that time about mga nasa 15,000 pesos yung commission ko that time. That I invested that money para sa isang event. Mm-hmm. I still can remember that was event of Bong Bibi.
Oh, okay. So yung mga tropahan natin sa e-com niyan. Pinakaunang tawag dito Ayan, na local shoutout kay e-commerce. Go Solar. Baka naman Go Solar. Ano ko yon tawag nito, doon ko in-invest ang commission ko that time. Wow. So, nakabenta ako doon sa company ko, in-invest ko as learning for myself. So, I invested for myself. So, those were the times na, again, thank you so much, Bong Bibi. Bong Bibi, maraming salamat. Shout out You talaga. have changed lots of people's Marami. life. Totoo Sobra. yan. Marami. Kumbaga, para naiintindihan ng mga nanonood sa atin, no? Before talaga sa e-commerce, nagkikita-kita kami. Yung tinatawag nating mastermind. Yeah. At pag sinabi mo mastermind, no, abutin niya ng umaga kasi sharing of ano yan knowledge, di ba? Experiences na meron ka. Kumbaga, ganyan kami sa e-com nun Kumbaga, yun yung culture namin talaga. Na pag nagkikita-kita, we're sharing some knowledge, no? Tulungan talaga. Yeah. And that's the culture that we want also to build here in the industry talaga. Yes. That's why also I really love the industry because of that culture. Yung community talaga. Yes, no? exactly. There's a culture na yan na fall in love talaga. It's not just the income potential it offers, but the culture na build natin sa industry. Yes, totoo yan. Lalo na yung mga nagsisimula pa, baby pa yung e-com nun, parang hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Yes. May mga taong willing na mag-share talaga ng knowledge nila and experiences, no? So going back, so dun talaga ako nagsimula. Then I resigned to my company and then I built my own company. Ang pinakaunang kumpanya ko pa nga is that was JQB Digital Marketing. So yes, we do naalala yung ko normal yan. lang, yung normal na pagbebenta. That's JQB Digital Marketing. Then after that one, so I built my second company, dapat EasySell. EasySell is a dropshipping platform. So I've created my own platforms para sa mga online sellers. Kasi again, I understand the pain the ask of every online sellers. Alam ko ang hirap ng online seller. Alam mo yung tipong, tawag dito, pag may benta ka, pupunta ka ng Visoria, ikaw mismo yung bibili ng ano, tapos sasakay, totoo to ha, dala-dala ko sako-sako, sakay ko yung tricycle, sakay ako sa tricycle, dala ko sako-sako, pagkatapos para mamili ng stock sa Divisoria. Totoo yan. That's the era of yung first gen ng e-com dito sa Pilipinas, no? Yes. Ikaw talaga yung magsasourcing, ikaw talaga yung pipili ng tinatawag nating winning item, no? And then ikaw rin magbubuhat. Ikaw magbubuhat. Wala kang choice And ito pa, naalala ko pa, I tawag dito, I stayed in the 19th floor sa condominium. Yung mga sako-sako bit papunta sa 19th floor. Tapos ang ginawa pa nito, yung tawag nito, yung landlady ko that time on the condo, yung sa lobby, ginawa kong opisina, doon ako nagpapak sa lobby. So nakita talaga nila kung paano mo ginapang sinimulan yung ano. Ito pa, yung lobby, hindi lobby, yung sala mismo, hinati yun. Okay. Hinati yung sala na yun kasi ginawa kong opisina ang sala mismo kung saan. So doon na yung balutan, doon na yung opisina. Doon ka na rin matutulog, ganun. Yes. Grabe. So para lang makapagsimula. Doon and of course. Kasi minsan iisipin nila, paano ako magsisimula? Napakaliit ng kwarto. So naging posible. Pag gusto talaga, posible yung bagay. No? Pag gusto mo rin talaga. Di ba? And that was the birth of EasySell. Kasi Wow. I really understand ano yung normal na empleyado pagkatapos I just rented. Nagre-rent ka lang yung bed spacer. Bed spacer. Kasi yung tirahan mo na yan, after mo mag-work, doon ka pupunta. Yeah, Doon ka uuwi. So, pero ginawa mo ng Ginawa ko opisina. So, ibig sabihin, habang nagtatrabaho ka, talagang sinisimulan mo na yung negosyo kahit pa paano. Online selling. I still remember the time na tawag nito, I need to wake up. Alam mo yung typical. Gumagawa pa tayo ng ads. So, nag-run ng advertisement natin ng 12 a.m. 12 a.m. mag-run yung ads. Alam mo, naalala ko yan, 12 a.m. talaga yung ads namin. Kasi way back before, syempre tayo, doon naman para i-spend niya ng 24 hours yung pera, di ba? Pero kasi ngayon yung mga ibang advertiser, basta may-run na nila, wala na silang Pero kami talaga, malalaman mo yan na kumbaga, generation natin. OG. Yan. Pag nagra-run ng alas 12 yan. Alas 12. Parang ngayon hindi na no? Alas 12, gising ka ng alas 12. Hanggang alas 12 na madaling araw kasi mag-check ka kung totoo may order na pumasok. Pagkatapos, ito Shopify pa that time. Shopify. Yes. Shopify. Pagkatapos, 4 a.m., gigising ako ng 4 a.m. kasi mag-check na kaagad ako nan. Pagkatapos, magpapak ako ng order ng 4 a.m. Yun, totoo yun. 4 a.m., magpapak ako ng order kasi nga 7 a.m., mag-open ang LBC. Kasi 8 a.m., kailangan kong pumasok ng opisina ng alas 8. Grabe, yung tipong wala kang tulog. Diretso talaga. Ayo. So, anong winning item mo? Pwede ba natin i-reveal yan? Star shower. Star shower.
Ako nun, EasyJet. Oh, alam niyo na yung mga winning item namin nun, ha? Doon ka nagsimula. Yes. So, yung Star Shower, ito yung parang sa ano, di ba? Sa bahay, tatapat Christmas mo. light. Christmas light. Yung, pero ano to, pag tinapat mo, parang may iba-ibang ano. Papasok na yun. That was, I got my first million sa Star Shower niyan. Kasi that was November. Wow. November yun So, siya. na-hit mo agad nun. Yes. Nag-million. Dahil sa Grabe, product no? na yun. Dahil sa product na yun. Wow. So, solid yun. Talagang parang mapapa-autorate Yung sa tipo ito trabaho. pa, tawag nito, sinasarado ang LBC pag pumasok ako. Sa LBC yan, ha? LBC ba? Sinasarado ang LBC pag pumasok si Von Basa kasi nga ang daming parcels. Wow, grabe. Pero that time COD na ba yun? COD. COD na rin. COD No? Pero brother. LBC, no? LBC. Grabe, mano-mano. Hindi uso yung pick-up noon. Talaga ikaw magdadala, ibig sabihin. And that's the start of, yun na, nag-resign na ako dyan pagkatapos I started my own company. Wow. And the rest is history. Mhm. So, and because of what we've experienced, I understand the pain of the us, yung hirap ng mga online sellers. Mhm. Siguro, one thing that keeps me as the president right now of the Association of E-commerce because I have the heart for the online sellers. Kasi pinagdaanan natin yung hirap ng mga online seller. That's why also I started to build the EasySell PH. So tawag nito, EasySell is a dropshipping platform. So everybody knows about EasySell. So it was a dropshipping platforms. Pero during 2023, pagpasok ni TikTok. So pagpasok ni TikTok, that was the time na medyo pinatay ang dropshipping business sa Pilipinas. So and I also, I'm the one also na medyo natamaan talaga na namatay bumagsak ang dropshipping. Actually, ano talaga siguro tinamaan naman talaga lahat, no? Lalo na yung sabihin na natin yung pandemic, malakas talaga ang online selling naman. Lahat tayo putok dyan Dahil totoo naman, no? Kumbaga, lahat ng tao natuto na bumili online, natuto lahat na mag-add to cart, kahit matanda, bata, kaya mag-add to cart that time. Kasi wala naman talaga ibang gagawin kundi umorder. Exactly. Hindi rin makalabas. Exactly. Diba? So, yan yung kasagsagan. Pero after ng pandemic, doon din natin naramdaman lahat yung transition. Diba? Siguro one thing also because the technology, the trends of technology really changes. Sobrang bilis ng change ng technology. Yun. Ang bilis talaga. If you will not ride on the change of the technology, maiiwat, mamamatay ka talaga. Totoo yun. And that's something na medyo mahirap on the industry that we are in. Kung hindi ka sumabay, hindi ka iwan talaga. maiiwan ka talaga at mamamatay ka talaga. So also, that's also one thing na medyo bumagsak din talaga ako. Tawag na to, everybody knows me that I am somewhat like, lahat ng mga pinasok ko, alam mo yung magbo-boom. Ganun ako. Everybody knows me na medyo strong talaga ako, but nobody knows the battle inside ng mga kagaya natin. Totoo yun. Kasi kala nila minsan, kumbaga, madali lang. Siyempre sa online, to be honest, no? Tayong mga online seller po, minsan hindi natin kaya magpakita ng kahinaan natin sa online, no? Especially pag, alam mo yun, tayo, siyempre may mga pinangangalagaan din tayong pangalan, mukha, 'di ba? Kumbaga, ang pagiging negosyante kailangan lagi kang matapang sa lahat Yeah. 'Di ba? Hindi minsan okay lang na maging alam mo 'yun, makikita ng iba yung talaga, yung ikaw. Pero ibig sabihin nun sagad na Kasi hindi lahat ng tao, no, kayang ilabas yung nararamdaman nila sa social media. Yes. 'Di ba? Yes. You know what, sa mga siguro sa mga kagaya nating negosyante, this is something that we need also to find out, yung being vulnerable enough. Totoo yan. Kasi sa labas, especially on the social media, everybody knows that we're strong. Totoo yan. Diba? Kasi mahirap magsabi that we are weak, especially pag leader ka. Totoo yun. Diba? Mahirap magpalabas na sobrang weak mo na. Ganon. Kasi may mga taong nakatingin sa'yo, naka-look up sa'yo, no? Na dapat ikaw yung magiging matapang. Kasi pag hindi ka naging matapang, lahat sila panghihinaan din. Exactly. Lalo na ikaw yung leader, di ba? So pag ikaw bumagsak ka, nakatingin sila sa'yo lahat, masasama rin silang babagsak So kahit minsan mahirap na, kailangan mo pa rin umiti, kailangan mo pa rin maging matapang, no? Hindi lang para sa ibang tao, kundi para sa mga taong naniniwala sa'yo at nakasuporta sa'yo. Yeah. And something siguro that this is really normal. Totoo yan. This is normal, especially sa mga kagaya nating negosyante. Hindi lahat Pasko. Totoo po yan, hindi lahat Pasko. And sobrang believe ako sa lahat ng mga negosyante, especially sa lahat ng mga negosyante na nanonood ngayon, sobrang believe ako sa inyo. Because same as yun na pagdaanan din natin yung mga ganong bagay. Totoo yan. Alam mo yung tipong wala kang masandalan, wala kang makausap.
Totoo yan. Pag ikaw ang leader or business owner, minsan, ikaw yung magsasarili sa mga problema eh. Kasi wala naman nang susunod sa'yo eh. 'Di ba? Kumbaga, na tao na, alam mo yun, masasandalan mo. Siyempre, di ka rin naman pwedeng magpakita sa ibang na mahina ka. Yeah. 'Di ba? And learning the battles of every negosyante, it's parang nagbibigay sa atin ng na it's just normal. It's really normal. Parte siya. It's part. Mhm. And something siguro, it's, siguro, I'll gonna give you my stories na lang din Okay, siguro, no? sige. Maganda Pasok yan. na tayo sa exciting part. Yes. Pasok tayo sa exciting Ano part. ang nangyari? Pasok tayo sa exciting part. 2024, when everything changes, I was left with about 3 million in debt in Oh my 2024. Yung sinarado yung kumpanya ko, alam mo yon, na bankrupt talaga. Pagbalik ko, as in wala na, naiiwanan pa ako ng 3 million in debt. Oh my goodness. All my people nawala. As in, of course, you need to let go. Alam mo yun, you need to let go. Kasi Kahit nga, masakit. kahit masakit, of course, you need to let go kasi wala ka ng pampasahod. Man lang sa kanila. Totoo po yun. Wala ka ng pampasahod sa kanila. Yung opisinang pinadlock. Umabot sa ganung punto. Yes, bro. Pinadlock na yung opisina Yes, dahil hindi kayo makabayad. Hindi na kami makabayad. And meron pa akong utang for the stocks, for the inventories. Yan. And how can I face yung my lenders? Alam mo yun, how can I face my lenders? May mga times pa na tawag na to, you're receiving mga demand letters from them. And that was left and right. May mga legal may mga legal battles na rin. Exactly, brother. Tapos, I still remember that was November, that even I found myself battling in totoo to, brother. When I posted in social media na sinugod ko sarili ko sa hospital. Sinugod ko. This is normal sa mga kagaya nating negosyante. Anxiety, depressions. Totoo yun. Akala nila easy. Yung battle nandito. It will gonna kill you. It will gonna kill you. Sinugod ko sarili ko sa hospital. And I really battled in that. Totoo po to. And that was the time, sabi ko, akala ko na, I remember, I battled for that for 10 to 20 minutes. Grabe. Akala ko mamamatayin talaga ako. Ako mismo, sinugod ko sarili sa hospital. And God gave me another second. Kasi nagkulong ako, bro. Nagkulong ako ng 2 to 3 weeks sa loob ng kwarto ko. 2 to 3 weeks ako nagkulong. Sinugod ko sarili ko sa hospital. And God gave me another chance. When the time na akala ko tapos na, may time na akala ko, okay, end na yung buhay. So, tumatakbo sa isip mo nun, tapusin na lang lahat or bumibigay na talaga yung sistema ng katawan mo, physically, mentally. Physically bro, bumigay. But something na hindi nawawala sa akin is the faith. Siguro, something na meron, I'm so gifted with, I was built with so much faith. Kasi kung wala akong Diyos, totoo to, yung tipong, gusto ko na, sige, tapos na natin yung buhay natin. Diba? Aabot na sa ganung buhay. Yes, bro. That was November. And when God didn't allow it to happen, na mamatay ako sa hospital on November, God push me again. Sabi ko, Lord, sige, lalaban ako ulit. November, gumawa ulit ako. Sumubok ulit ako in November. Goes back. Dumating December. Lumaban ako ulit. Pagdating ng December, Lord, akala ko tapos na. Nasundan ulit ng December. Pumangalawa ulit. Akala ko makabawi na ako. Sunod-sunod. November, December, January, brother, I was left again with another 3 million in debt. 6 million na ulit. Nagpatong na tong utang Nagpatong na lahat. 6 million na utang. Yung tipong akala ko makakabawi na ako kasi Lord, tapos akala ko, binuhay mo ako, Panginoon. Binuhay mo ako.
Tapos Lord, lumaban ako. Tapos nung tumayo ako at lumaban ako, it happened. It left me again with another 3 million in debt. So that time, natatanong mo na rin ng Diyos kung ano nangyayari. Brother, those were the times that God taught me a total surrender. That it's not about you, it's about Him. Those were the time that God taught me, Von, hindi ikaw to. Let me overtake. I'm so boastful before when they say about Von Basa, lahat ng sinubok ni Von Basa, it always prosper. People say about Von Basa. Alam mo yun, ang daming nag-look up, ganito, ganyan. Tapos biglang ganito yung nangyari. Biglang bumulusok pababa. Those were the times that God taught. It's only by grace. And it's only with me. It's not about you. It's not about you. God taught me that's not about me. It's about Him. It's all about grace. It's all about grace. Nung time na nawala na sa akin lahat. Sobrang nawala talaga sa akin lahat. Kumpanya ko, 2 kumpanya pa. 3 pa. Grabe. 3 Sabay-sabay kumpanya, lahat sabay-sabay nawala sa akin. 3 kumpanya yung nawala sa akin. Nawala tao ko. Yung milyon-milyong pera na meron tayo dati. Lord, walang-wala. Naiwanan pa ako ng another 6 million na utang. Negative pa. Negative pa. Totoo. And those were the times that there are lots of demand letters receiving left and right. Demand letters left and right. When everything was being taken out from me, those were the times that I find so much strength. Because those were the times that I put myself on total surrender. I find my greatest strength when I find my knees on the floor. I find my greatest strength, ulitin ko, when I put my knees on the floor. And that was the time that God offered. I still remember, that was February 13. February 13, yung tipo, totoo brother ha, nagkulong talaga ako ulit. Nagkulong ulit ako sa kwarto ko. Hindi ako nakakain. So, halo-halo na lahat. Bumagsak yung katawan ko ulit. Sabi ko, Lord, baka Mag-collapse pangalawa na naman to. Nangyari na sa akin November. Ngayon, February, nagkulong ulit ako because it happened again. It happened again. February 13, if I can still remember, I was just scrolling my feeds that time. And that was the time that I heard a message of the song pop up in my stories, Magtitiwala. And the lyrics of the song says, hindi ako susuko, hindi ako bibitaw. Those were the times that God intervened on. It's not for last. Let me over. Nung araw na yon, bumangon ako, tinawagan ko yung mga remaining tao ko. Pumunta tayo ng opisina. Punta tayo ng opisina, walang mangyayari sa atin if magkukulong ulit ako dito. Paano ko harapin yung 6 na milyon na bayarin? That will never be an option. Totoo yan. Killing myself will never be an option. Nasira na nga pangalan ko. And God won't allow that to happen. He won't allow that to happen. February 13, when I called my people, balik tayo sa opisina. You know what, brother? Wala akong tao. Wala akong tao. Wala lahat. Wala mag-isa. May ilan lang. May 3. May 3 pang May 3 natira. kaming tira. Yan. Yung pinsan ko, kasama. Yan. Tapos may 2 pang akong tao na naiwan. Pumunta kami sa opisina. And then, sabi ko, Lord, paano ko makakabawi nito? Wala man lang akong pera. How to sustain this?
paano makabayad doon sa mga liabilities ko. Mabigat yun, 6 million. 6 million. Parang ang daling pakinggan na 6 pero hirap ipunin yun. Yes, brother. Yes, brother. Pagkatapos, bro, you know what? Wala akong tao, wala akong pera, wala akong produkto, wala lahat. Wala lahat. And that day, when I checked my message, I received lots and lots and lots of OJT IT interns. God sent me 30 ITs. Wow. Sabi ko, tawagan lahat ito. Then God sent me a vision to work on the system. Wow. God sent me a vision. God gave me an idea to work on the system. So it's a tech company na parang ganun. It's a tech company. Wow. Sabi ko, Lord, wala akong pambayad sa tao. Wala akong OJT yung pinadala. pinadalhan ako ng 30 OJTs. And I am so proud to say that out from the 30 OJTs, we started with a system right now that are building movement in the industry. Wow. We started with a system. God gave me an idea to build a system. After that one, alam mo yun, bro, totoo to. Sa office, I need to stand strong for my people, sa mga taong pinadala sa akin. Ni God, yung mga 30 ITs na to. I need to stand strong to them. Yung tipong, they didn't know na those were the times wala akong makain. Those were the times na wala akong makain. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam. Walang nakakaalam yan. And, you know what? Ito yung nakatulong sa amin. Those, if you remember, nag-ask ako sa Facebook of mga products na hindi ninyo nababenta. Nobody knows. Those are the products na tumulong sa akin. Wow. Ang ginawa ko, brother, kapatid, ito ginawa ko. Totoo ito, namasura ako. Namasura ako ang mga products na hindi ninyo mabenta, ako magbenta. Because those are the products na lang that can sustain me. And you know what? Out of nowhere, we have gathered 5 million worth of inventory. Wow. Wala akong produkto. God sent me 5 million product. Wala akong tao. God sent me 30 ITs. Grabe. Wala akong pera that time. How can I sustain? How can I sustain? Ito pa, bro. God gave me this kind of idea. Pagkatapos, tawag nito, I presented ito one sa mga investors, ganyan. Yung system na meron yung system na meron kami, na ginagawa ko. Yes, there's a lot of investors. Alam mo yun, pag may mga investors dito, sige, let's go, let's present the system, baka kaya nila mag-invest on the system. Yun yung ginawa ko. Talagang lumapit ka doon sa mga tao na possible. Yes, let's work on this. Ito yung gagawin namin. Just invest. There are even, bro, there are even, sa sinabi ko kanina, on the coffee shop, lumuhod ako. I presented the system. Lumuhod ako. Let's build this company. Just invest on the project. Just invest on the system. Lumuhod ako sa harap niya. And sinabihan pa ako. Ano sinabi sa'yo? Wala ka namang value. Wala namang value kung ginagawa. So, nireject ka niya. Masakit nga lang yung pagka-reject talaga. That time, ano na yung inisip mo? Na nireject ka na someone na inaasahan mo sana. Give me more push. It gave me more push. You know what? Something that built me so much faith because God showed up. And when God gave you a vision, when God gave you an idea, those times kasi, He proved it that that idea is not mine. Because every day, He showed up miracle. It was just like we are Israelites getting out from the Egypt, that miracles after miracles happened. Just like the Egypt, that how God showed up pillars of clouds in the morning and fire at nights. It happened to me. It happened to me. Nung wala akong pera, nung alam mo ba, kapatid, kailangan namin ng pera to pay for this. God sent a money specifically. Wow. Ito yung kwento dito, kapatid.
pumunta na yung mga investors doon sa opisina. Pumunta yung investors sa opisina, tapos nag-present kami. And tinawagan pa yung admin ko, ay yung admin ko. Sir Von, ipapadlock ang opisina ngayong araw na to. And nandun yung investor. Hindi alam ng investor to. Hindi alam ng investor. Sabi, kausapin ng admin. Na wag muna. Kasi nakakahiya sa mga tao ko, sa mga tao ko nandoon na ipapadlock ko yung opisina, nandun yung investors ko. Ito, nandito yung pinsan ko, silang kumausap. Ipapadlock yung opisina. Wag muna ipadlock. That was Friday. Friday yun siya. Okay na nakausapan yung admin na hindi ipapadlock yung opisina. Antayin ang 5 p.m. na makauwi lahat before ipadlock. Ayun, pinadlock na 5 p.m. That was Friday. Lord, papasok yung mga bata ako kasi tinatapos system. Papasok yung mga bata ko by Monday. Wala akong ayaw ko makita nila. Papasok sila ng Monday. Nakapadlock yung office. Sunday, I went church. You know what, brother? Lumabas ako sa church. Somebody sent me 30,000 pesos. Enough to pay for the office. Buksan ng office. Sabi ko pa that time, huwag papasukin ang mga bata ng Monday morning. Papasukin mo sila ng afternoon na. Para mabayaran mo. Para mabayaran ko lang ng morning para hindi lang nila makita na nakapadlock yung office. Totoo yun, brother. When we needed the most, God showed up and intervened. Totoo yun. Yung way na hindi natin alam kung saan manggagaling at kung kailan siya gagawa ng paraan para Yes. Yes, bro. Ito pa, another miracle happened. Yung kailangan kong magkaroon ng event, yung mga tawag na to, yung caravan. Mm-hmm. Alam mo, we're doing caravan because that was the only source na magkaroon kami ng fund. Makabenta kami yung sa mga old stocks ng iba. Parang pupunta kayo sa iba't ibang court, mga ganyan. That's the only parang source na para magkaroon ng fund. Makapag-generate ng fund. Goes the Taytay Caravan. Okay, ready na lahat. Nakautang na ako. Umutang ako ng 1,000 pesos pangkain para may food on yung panggalaw ng ng buong team. Oo. Pagkatapos nakapag-utang pa ako ng sounds and light. Ready na lahat. Ready na yung venue, ready na lahat. Ano nangyari? Papunta na doon yung sounds and lights. Tumawag sa akin, Sir Von, cancel ang event, hindi matutuloy. Bakit? Ano nangyari? Lord, sabi ko, Lord, akala ko okay na. Binigay mo na yung product, binigay mo na yung pagkain, binigay mo na yung tao, binigay mo na yung, ang tawag dito, yung sounds and light, lahat na provided. Ready na talaga. Ready na provided na lahat. Bakit natuloy? Bakit hindi natuloy? 12 midnight before the event, supposedly, somebody sent me a message, Von, I'll be in Manila. You know what? No? Kapatid, that was the lender na pumirma ako ng worth 1.5 million pesos in Iloilo na supposedly ako yung makakasukan doon. Pumunta siya. God didn't allow the event to happen because first, I understand, He wants to clean my name first. Meet them. And that was also, I was being invited by an event that time as one of the speakers. Now nakita niya na yung pinagsasabi sa akin in Iloilo was not true. And my conscience clear. Wow. My conscience is clear. Now, God did something miracle again. He first, siguro that's one of the miracle na medyo malaki sa akin. He first cleaned my name. Nilinis niya muna yung pangalan ko. Ang daming milagro. Every day in the office that time was a miracle for us. Ang daming tinuro ni God sa akin. Another miracle happened.
when we are when we want to present again to another investors ang system, alam mo yung ang dami kong nilapitan ng mga investors just to present the system. Just to present the system. Alam mo ba kapatid, yung pera ko that time was 500 pesos. Enough lang para sa panggasolina. Grabe. Panggasolina. So, saktong-sakto lang lagi Oo, yung perang meron. Kasama ko that time yung mga tao ko, yung mga ITs ko. So, ibig sabihin, laban lang talaga. Oo. Kumbaga, Kasama ko that susugalan din time. lang talaga. Yes, we presented. Okay na. Namin. Natapos kami ng 12 noon. Pauwi na kami. Nung umuwi na kami, bro, akong pera talaga. As in, Simut na talaga. sobrang wala akong pera. 12 noon. Gutom lahat ng mga tao ko. Yung mga bata ko. Paano yun? Simut ka na. Wala ka na mapakain sa mga tao. Well, alam mo yun, yung Ano iniisip mo that time? nagpaparinig sila sa akin na Gutom. gutom na sila, ganyan. Ang sinabi ko lang that time na may meeting pa ako. Kasi nakakahiya sabihin sa kanila. Pero in reality, wala ka na talagang mapapakain. Wala na akong pampakain sa kanila. Wala akong pampakain sa kanila. That time that one of my people says, Sir Von, nahihilo na kami. Alam wala talaga kaming perang pampakain. Yung admin ko, which came to be my secretary that time, sabi niya, Sir Von, check your message. Somebody sent 12,000 pesos. Yung time mismo na nagsabi, yung isa kong tao, Sir Von, nahihilo na kami. Sabi ko, Japs, iliko mo, kakain tayo. Grabe, yung miracle na yun. Alam mo ba, paglabas namin sa sasakyan, ang liit na pera. Maliit na pera yan. Totoo. Maliit na pera yan. Pero iyakan kami. Sobrang iyakan kami. Because those were the time that God showed up again. God showed up again. He showed up many times. Ilang beses siyang nagpakita and He showed up on a very specific time, very specific amount. That's another miracle happened. Wow. That's another miracle happened. Maliit na bagay Totoo na yan. pera. Pero that time sa amin, it's something different. It give us more push that what we are doing is something big because God is backing us. Yes. God is backing us. Ito pa kapatid, ang daming milagro nangyari. Sobrang daming milagro nangyari. Sunod-sunod talaga. Araw-araw in the office that time was been a miracle. And you know what? Our office was turned into a worship Wow. office. It was really a total surrender. It was really a total surrender. Ito pa, there were the times na we've created another event na, alam mo, bro, yung point ko na lang sa event na yun, napagod na ako, Lord. Sige, ibenta ko na lang to lahat. Alam mo yun, ibenta ko lang to lahat. Pagod na. Parang umabot na sa punto na, ano na talaga eh. Oo. Pagod na, natutuyo na din, no? Yung sabi ko, sige, ibenta ko lang to lahat for only 1 million pesos. Tapos na. Para matapos na. Kasama na lahat, parang Kasama ganun. na, for only 1 million pesos. Ayun, dinala namin yung mga stocks, gumawa kami ng event. And then afterwards, kapatid, the event ended. Na pera namin that time, 30,000 pesos. Punta kami doon. Umuwi ako kapatid, na yung laman ng pera namin, 3,000 pesos na lang. Sabi ko, sige na okay na, makauwi na lang yung lahat ng mga tao. Grabe. Naiwan yung mga stocks namin doon mismo sa basketball court. Siguro umabot pa yung mga 3 to 5 million pesos. Laki. Malaki. Ano bro, di ko mauwi. Alam mo bakit? Bakit? Wala akong pambayad man lang sa tracking. So transpo, wala. Negative pa halos eh. Yes bro. Swerte na lang na may natira pang 3,000 pesos. Naiwan doon sa basketball court for 2 nights. And 2 Nandun lang days. siya. Nandun Talagang lang siya. habang di pa nakukuha. And Monday, sabi ko sa isa kong tao, wala tayong pera. Pang-move ng stocks doon. Makabalik lang yon yung mga stocks natin. Kasi wala talaga. And God told me, Von, you need to walk on water. And when I received that revelation, sabi ko, pumunta ka doon ngayon, mag-book ka ng Transportify or lalo mo, bahala na si Lord. Bahala na si Lord. Ayun na. Pabalik na.
Ang naiwan that time, 800 pesos. 800 pesos yung laman namin Yun ng na lang pera yung namin. last na Oo. money nyo. Enough na lang pambayad ng toll. Alam mo yon, yung papunta doon, pamasahe. Sige na, mag-book ka na, bahala na. Alam ko may gagawin ulit si Lord. God built me with so much faith. Grabe Not yun, because I am built with so much faith, but because God showed up every day. When God told me to walk on water, now I step out from the boat and I walk on water. Okay na, nakapag-book na. Sabi ko sa tao, magkano ang babayaran natin sa Spotify? Magkano ang babayaran? Kano Alam mo, aabutin? Sir, kailangan natin ng 11,600 pesos. Malaki bro, malayo sa 800 yan ha. Grabe. Ando na, pauwi na yung stocks. Pag uwi ng stocks, bro, nasa Pasig na. Anong iniisip mo nun that time? Ipaparating na syempre, malapit na yung truck. Bro, you know what? Those were the times that God taught me and build my faith so much that God will gonna show up miracle again because I've experienced many times. Araw-araw sa opisina was been a miracle for us. And sabi ko that time, when God told me to walk on water, then I step out from the boat and I walk on water, alam ko na may gagawin si God. Dumating na yung truck doon mismo malapit na sa bodega. Wala pa akong pambayad. And nung nakabalik na, nandun na mismo sa bodega, yung truck, somebody send me, you know how much? Magkano bro? 12,000 pesos. So we need 11,600 pesos. God sent 12,000 pesos. Wow. May sobra pa. May sobra You know pa. what? Maliit na bagay. Sobrang maliit na bagay sa mga negosyante kagaya natin. But those were the times that God sent something very specific. Mhm. The time that we need 11,600 pesos, God sent 12,000 pesos. Yun yung pinakaunang may nagtiwala sa amin who sent us the reservation fee for the first hub of Wow. Be The Boss. So yun yung pinakasimula ng Be The Boss. Pinakaunang may nagtiwala, Sir Von, I'm gonna reserve one hub for Dasmariñas. That's Dasmariñas. Di nila alam na yung panahon na yon kailangan namin ng 12,000 pesos. Wow, Then grabe. God sent the 12,000 pesos that time. The first time that someone believed on the vision that we're building. Minsan talaga may oras na parang sa atin wala na no? Pero meron talagang ipapadala ang Diyos sa tamang oras at sa tamang panahon na hindi natin nakikita talaga. We just need to trust. He's a miracle working God. Amen. He is a miracle working God. God let me experience those things because He's preparing me for something bigger. Mhm. This is something bigger that Be The Boss is working now. Sobrang laki. Ito pa bro, totoo po to. Going back pala yung sa kwento ko kanina na, galing kami sa isang investor. Oo. Tapos pag uwi ko that time, sabi ko, sige, iuwi niyo muna ako sa bahay kasi magpapalit ako ng damit. Alam pag uwi ko sa bahay, sa condo that time, pagbaba ko ng sasakyan, tapos bumalik sa opisina, pabalik ko ng sasakyan, sabi ni, hinara ako ng guard. Oh. Hinara ako ng guard sa condo. Sir Von, bawal ka. Bakit? Bro, hindi ako nakabayad. Okay. Wala akong damit. Wala lahat. Wala akong damit. So hindi ka na pinakyat talaga? Hindi na ako pinakyat. Di alam ng opisina, ng mga tao. Na gano'n yung sitwasyon. Na gano'n yung sitwasyon ko. Alam mo saan ako nakatira? Good thing that time na meron kaming nakuhang parang staff house. Okay. Doon ako nakatira sa staff house. So nakitira ka doon sa staff house, no? Staff house. Sino yung tao doon that time sa staff house na yun? Yung dalawang Yung dalawa nandun pa. Yung dalawa. Yung natirang dalawang tao Yes. mo. Oo. Ano sinabi mo sa kanila? They know the story. Alam naman nila. They know the story, kapatid. Ito kapatid ha, bro, even them, yung tipong kahit cellphone nila, sinanla nila Oh my. para may makain lang kami. Ito, sinanla nila. Sabi na, wala kami pera, wala kami pangkain. Even yung staff house namin. Bro, even yung staff house namin, kinakatok, kasi hindi na kami nakakabayad Nakabayad ng kuryente, ng tubig.
Pagkain, wala kami. Sabi, pagpunta niya doon, "Sir, I've got you." Ko, "Anong meron?" Then I saw, pati mga cellphones nila, sinunda nila because they believe on the vision that God Grabe. sent us. Grabe yung mga staff mo, bro. They believe on the vision. Pupunta ako sa office. I need to be strong. I really need to be strong for my people. Sobrang bigat niya. I need to be strong for the vision. I need to be strong for what we are working on. For what we are working on with the boss. Pupunta ako ng opisina. Na yung damit ko. Ito, totoo to. Kasi lagi ako naka-black. Naka-black lang. Naka-plain black lang. Lagi tayo naka-black. Akala nila, alam mo yun, kasi lagi tayo naka-black. Pero din na alam na lang yun na lang yung damit ko lagi. Paulit-ulit na pala, bro. Yung pala yung perks nun, bro. Hindi na nila malalaman na umuulit-ulit yun. Yes. Dahil hindi ka na talaga nakababalik pa dun sa kondo mo. Yes. Yes, kapatid. Grabe. Yes, kapatid. And those were the moment that I am so strong. Not because I experienced those things. God let me experience those things. Yes. God has backed me with so much faith, not because I am built with so much faith. Ito lagi ko sinasabi. Because those were the times that God always showed up. He showed up. Every day, He showed up. Yan yung sinasabi nating tried and tested na talaga. No? Na kahit anong pagsubok yung pagdaanan mo minsan, dahil alam mo nang may gagawin ng Diyos, magtitiwala ka na. He let me experience those things. Let me experience those things because He's preparing for something big. Totoo yan. And what's big right now? The problem I've experienced, in 3 months' time, hindi po ito magagawa ng isang Von Basa. God taught me that. He removed everything out from me, just like how He removed everything out from Job. Nawalan lahat sa Kanya. In 3 months' time, we have now about 23 branches nationwide. Wow. And it was not being made possible because of me. It Yes. was not being made possible because of Bon. It was made possible because of Wow. because of God. Because of So ngayon, from isang nagtiwala, ngayon 23 na, no? And 23 pinag-uusapan hubs natin dito, nationwide. 3 months pa lang to, ah. 3 months. Wow. 23 stores nationwide. In 3 months' time. 23 stores. And you know what? Every stores right now was been a movement for every online sellers. Na lahat ng mga online sellers, it will always be our message that our message is a message of hope to everybody. It will always be a message of And talagang itong Bida Boss na ginawa nyo, no? Kumbaga, built from the scratch and naranasan nyo rin ito talaga, no? Na ngayon, kumbaga, tinutuloy nyo rin sa mga nangangailangan. Yeah. Or sa mga taong nangangarap din, no? Yeah. Na makapagsimula rin ng sarili nilang online store, e-commerce, no? Yes. Galing. Wow. Yes, brother. Yes, At brother. ito yung kwento talaga niya, no? Hindi siya, That's the story of Be the Boss. That's hindi the story hindi of Be the talaga Boss. siya hindi siya talaga kumbaga basta-basta lang na-create ngayon na 23 branches na. And a lot of people, no, ngayon lalo sa mga nakakita ng Facebook mo, for sure nakikita nila yan. Nagkakaroon na ng mga expansion, mga contract signing with the hubs, no? And wow, it's a miracle pala. It's fully made of miracle, no? Na in the last few months talagang pinaranas talaga ng Diyos. God taught me so much. And He taught me the hardest Totoo yan. way. Kumbaga, experience talaga. Minsan, may mga bagay na pinaparana sa atin ang Diyos na kailangan nating pagdaanan dahil parte talaga siya. Hindi dahil pahirapan tayo. Yeah. Hindi naman ang Diyos ang nagpapahirap sa buhay natin. Yun ang totoo eh. Inaalaw lang ng Diyos yung mga bagay na yan. No? Para hindi lang din subukin tayo, kundi may matutunan tayo para sa bagong opportunity paparating sa atin. Yeah. At bagong umaga na naman na ibibigay sa atin. You know what, kapatid, tawag nito? Yung teaching kasi ni God sa akin, He teach me so much so that this kind of learning will be a message to everybody. Totoo yan. Yung message ni Be the Boss ngayon was been a message of
was been a message of, and that is the torch that we are holding on right now. That Be the Boss will always be a message of. It will always be a message of. You know what? Yun yung hold namin because God Himself, I myself experience it. I myself experienced hope. Yes. I myself experienced. And now I realize kung sino talaga yung totoong boss ng Be the Boss. I still remember when I have my conversation with my boss. That was April 25. When I have my conversation with my boss. Alam mo yung dating logo ni Be the Boss? It was this. It was this. It was money. It was money. April 25. When God told me that it's not money, it was Him. And this is Be the Boss. Wow. This is Be the Boss. That we changed the logo. Because we want to keep the core of the message of Be the Boss. That it's not about money who will gonna change life. It's not money who will gonna change life. Money can just be a tool. Totoo yan. But the one who can change life is Him. Always Him. Totoo yan. Totoo yan. Kumbaga, yung pera, kayang mawala eh. Yeah. Kaya kang magkaroon eh. Yeah. Diba? Pero yung galing sa Diyos, no? Yung faith with God, no? Yan yung hindi kayang tibagin ng kahit sino. Kaya hindi kaya basta-basta, no? Susubukin tayo. Totoo naman yan eh, no? Kumbaga, susubukin talaga tayo eh. Pero once na nakita mo, no, yung beauty kung bakit tayo sinusubok, dun mo alam mo yun, dun mo marirealize kung bakit. Yeah. Dahil may purpose pala yun. Exactly. Brother. Hindi pala siya basta-basta lang Hindi siya basta-basta. na ibibigay sa atin. And maybe to everybody's listening right now, when you are encountering and experiencing pruning, enjoy the process of pruning. Totoo yan. Enjoy the process. Because when you are on the rock bottom, the only way Yes. is go up. Totoo yan. Only way is to go up. Wala na. Sabi nga nila, pag nandun ka na sa pinaka-ilaliman, no, wala ka ng choice kundi umangat. And God is not deaf. He don't have blind eyes who don't see you. He's preparing you. Yes. He is preparing you. Siya nakakita niyan eh. Yung puso natin, kung ano ba yung nilalaman ng puso natin talaga? Yung desire ng heart natin. Yung sinasabi ko lagi pag may mga negosyante tayong nakakausap. Kung yung desire ng heart mo, it's about money lang. Mabilis ka mapapagod, mabilis ka madidrain. Minsan susukuan mo na talaga. Kumbaga sabi mo nga, so many times talaga na parang nandun ka na rin sa part na susuko na hindi lang susuko, pati yung buhay gusto mo nang tapusin, no? Pero Kapatid, nasa hospital ako, kapatid, battling in death. It's not about mental anymore, it's physical. Totoo yun. It's Totoo yun. mental and physical. Who's backing me up? Faith. Who's backing me up that time? Kasi totoo yun eh. Kung That was tayong faith tao na lang talaga, kung tayong tao lang, wala eh. Tao lang talaga tayo Yeah. eh. Di ba? Yeah. That's why, kapatid, bro, I don't really want to withhold on the message that we are holding on right now. Yung pera, papasok yan. Pero yung message that we can change people's life Totoo yan. right now, yan yung pinahawak. That's one thing that I keep on fighting on right now. God, let me experience this firsthand. Let me experience firsthand. Alam mo, ang daming nakakapanood nito ngayon for sure, no? Hindi natin sabihin kung 1,000 tao lang ba to, 2,000 tao. But, alam mo yung pinag-uusapan natin, it can change life ng maraming tao. Na mga, wala nang pag-asa rin ngayon. Na hindi nila nakikita na may miracle na pwedeng gawin ng Diyos sa buhay nila. Ang kailangan lang nilang gawin, i-allow yun, no? I-surrender din nila yung buhay nila sa Diyos. The best learning I've learned here, totoo yan, total surrendered. That it's not about you gaano kagaling. Ganun tayo, kapatid. Totoo yan. Totoo yan. Ang galing-galing natin. Alam mo yun? Kung sa sarili natin, parang napakayabang natin eh. God, teach me the hard way that it's not about you anymore. It's not about you. It's not about Von Basa.
It's about Him. It's all by His grace. And I will always hold on that message. And I don't want to withhold that kind of message that it's all about Him. Amen. All about. Talagang sa lahat may gawa niya, no? Kaya tayo sa buhay natin, no? Hindi tayo pwede magyabang eh. Kung sa physical o sarili lang natin. Dahil wala naman talaga tayo. Sabi nga nila, pagising mo ng umaga, nang humihinga ka, malaking blessing na yun eh. Libreng hininga, di ba? Na minsan di pa natin napagpapasalamat. So, yung iba minsan kailangan pang bumili ng oxygen para lang mabuhay, no? And minsan nakakalimutan nating ipagpasalamat yung mga ganong simpleng bagay. Nakala natin na kaya tayo humihinga dahil kaya natin. Pero in reality, kaya tayo nakakahinga dahil pinagkakaloob sa atin to. Yeah. Di ba? I started with 6 million in debt. I started with 0 negative. I started with no people. Wow. God sent me people. I started with no money left in me. God poured out and sent miracles. It happened to me. And it will happen to everybody. Yes, pwede. Sabi It nga, will happen to everybody. nothing is impossible with God, no? You just need to trust. Kahit nasa ang dilim ka man ngayon, anytime pwedeng liwanagan yung dilim na yan. No? Kailangan lang nating magtiyaga din. Kumbaga, kailangan din nating iput yung faith natin sa Kanya. And syempre, kailangan pa rin natin gumalaw. Sabi mo ako, nagkulong ka lang doon sa kwarto na yun. Wala rin mangyayari, no? We need to move. We need to walk with God. We need to walk with faith. Diba? Hindi lang siya basta parang, syempre, kung mananalangin lang din tayo, wala rin naman tayong gawa, walang mangyayari. So, kailangan nating pagsabayin pa rin yun. Kasi kung magkukulong lang tayo, wala naman talagang ibabagsak sa atin dyan na makakatulong sa atin eh, di ba? And the enemy will gonna put Yes. He will gonna put you lights. Maraming sasabihin sa'yo, di ba? Actually, dyan ka talaga susubukin na wala na, hindi ka na makabangon, wala nang mangyayari sa'yo, lahat ng nagtitiwala sa'yo, wala na sila. Alam mo yun? Those lies, ibabato sa utak mo at that time, no? Kumbaga, di ba, papakita sa'yo na, uy mo, wala na nga eh. Lahat ng, dati, ang dami mong pera, bubulungan ka ba niyan? Dati, ang dami mong pera, ngayon, wala na. Paano na yan, di ba? Yeah. Pero pag, alam mo yun, pag, yun ang pinakinggan mo talaga, matatalo ka na lang talaga. And hindi natin kakayanin yun ng tayo lang. Totoo yun eh. Hindi natin kakayanin nung sarili lang natin yan. Without faith with God. Totoo bro. And you know what, saan si Bida Boss papunta ngayon? Yes, yan. Naman ang magandang usapan. It will be a real movement. Mm-hmm. It will be a real movement that will be building hubs nationwide. Wow. Every municipalities, every cities will gonna have a Bida Boss hub, a Bida Boss store. That it will be a safe haven to every online sellers. It will be a safe haven to every online sellers. Nahihirapang online sellers. There will be a Bida Boss hub. God, let me experience yung hirap na yon to give hope and the tool to every online sellers. We are targeting to build 1,400 hubs nationwide. Right now, in the span of 3 months, we have now about 23 hubs and counting with more than 1,000 sellers, with more than 100 million product revolving around the system. That's what we are giving to every online sellers right now. Napakabigat This yan. is a big movement. Mm-hmm. This is a big movement. Totoo yan. Sobrang laking movement. Bro, we are targeting to hit 70,000 sellers to cater nationwide. On different location of the Philippines. Different locations of the Philippines. Wow. So it's an opportunity na pwedeng simulan, no, ng mga kababayan natin na gusto rin magsimula, no? At gusto rin, alam mo yun, na wala masyado puhunan, hindi nyo na kailangan magpadala ng mga products sa location nyo. Kung may Bida Boss dun sa area, pwede sila magsimula. Yes. Tama, di ba bro? Yes. Ganun umiikot ang sistema ng Bida Boss. Bida Boss is a 5PL logistics system. Mm-hmm. When we say 5PL logistics system, every hubs in the Philippines will be a portal from the international importers and suppliers, direct suppliers. Kung ikaw yung hub ni Bida Boss, ikaw ang direct makakuha ng imported price out from China and nearby countries. So kayo mismo ang portal, gateways ng mga imported products dyan sa hubs ninyo. And on your hubs,
we're gonna have lots and lots of sellers. We long for the day that our hubs will be a safe haven sa lahat ng mga online sellers. We want them na pag pumunta sila sa hub na yon, they will gonna feel ownership on the hub. Because the products within the hub are sa kanila po yun. Yes. Sa kanila po yun. So, pwede nilang They ibenta own talaga. that. They own that. Wow. Pwede silang makabenta ng walang puhunan. Galing, no? So, posible na ngayon. Yung mga talaga nagsasabing, wala kang pamuhunan eh. Hindi Yeah. ko alam kung paano ako magsisimula eh. Yeah. Wala akong idea, wala akong product. So, dito kay Bida Boss, no? Pwede na lang, ibenta yung mga nandun sa loob ng Bida Boss. Yes. And it will gonna solve the logistic problem of the Oh. Philippines. You know what? Ito lagi kong sinasabi to. You know what's the end game? The end game that we will become a 6PL logistic. When we say 6PL, it will be powered by AI tools Wow. on the system that when they purchase an order, especially with Lazada, Shopee, and TikTok, when they purchase an order, pag dumaan yan sa system namin, the system will gonna look to the nearest hub, to the nearest customer. In that case, mapabagsak natin ang logistic cost sa Pilipinas na Wow. hindi siya aabot ng 7 days to delivery because hanapin ng system kaagad ang pinakamalapit na hub na pwedeng mag-cater sa Galing yan. pinakamalapit na customer. So, it's a system na mapapabilis yung logistic natin dito. Yes. And it will cut cost, of course. Cut cost. Yeah. Cut Tama, cost. di ba? Yes. Kasi nandun na eh. So, pag may order dito, nandyan yung hub. Yeah. Mas mabilis na. Hindi na kailangan tumawid pa kung saan area. So, What- matatarget din yung mga hub din ng Bida Boss. Yes. Wow. What we need right now is not to wait for the government to build bridges nationwide. Hindi natin antayin na ilang bridge yung magawa ng Pilipinas, ng gobyerno, para mapaayos natin yung logistics sa Pilipinas. What we need is to have hubs nationwide. It will be a portal of all the stocks inventories within the location. Mhm. Hindi lang siya portal ng e-commerce side because Bida Boss will also stand on an offline and an online system. Mhm. It will gonna have two approaches, online approach and offline Right. approach. Ibig Wow. sabihin ng offline approach, tindahan siya. Physical store na pwedeng pumunta doon yung mga customers at bumili. Na pwede din silang magbenta doon mismo, makakuha ng product Galing, no? within the location, within the branch. Grabe yung system na yan, no? It's all in one eh. Online and offline, masusuportahan Yes. talaga. It will be the first ever in the market. Galing, bro. Saka, nakita ko yung system nyo, no, sa Bida Boss. Napakabilis din binuo, no? In a span of 3 months? 3 tama? months. 3 months. Grabe. Sa sobrang dami sigurong development team din ngayon. Talagang ang bilis mag-develop ng system. Exactly. And kaya nakakasabay sa mga technology like nasabi mong AI technology. What we are envisioning with Be The Boss, it will be the biggest data infrastructure the Philippines can have. Mhm. From the manufacturers, importers, suppliers from China, Taiwan, Japan, towards sorting stations, central sorting stations, towards a barangay or municipal sorting stations, toward sellers up to customer doorstep. Wow. So, i-connect talaga yung Connect Galing. yan lahat. One centralized system. ganun That's kabigat Be The yung Boss. vision na That's tatahakin Bida talaga Boss. ni Bida Boss, no? Hindi lang siya yung parang typical na dropshipping. Hindi siya typical Kasi na dropshipping. totoo naman kapatid. no? Kumbaga, ang dami na ring dropshipping company ngayon, no? Pero, hindi siya yung ganun lang yung sistema eh. Yes. It's an Yes. all-in-one system, no? Yes. Na nag-exist na. Kumbaga, may system na. Yes. Pwede na kayo mag-onboard as a hub, Yes. as a seller, as a, di ba? As a partner nyo, as Yeah. courier or companies na gusto Kasi ito yung makipag-partner sabihin sa natin, inyo. when we talk about dropshipping, isang ano lang siya, isang warehouse lang. Lahat ng Yes, mga orders papasok sa isang warehouse. But right now, we are having warehouses nationwide. So in that case, offline, physical, mas lalapit ang mga warehouses sa inyo sa mga Oo. bayan-bayan. At just, Ganun yung mangyayari. mapapabilis talaga ang Mas shipment. mapapabilis. Ito pa, you know what, one of the problem also, if you're gonna see statistic data, bakit most of the online sellers nasa Metro Manila? Mhm. Why? Because nandito yung access ng products. Totoo yan. Dito na lahat eh. Mabilis yung galaw ng mga ano. Pero kung may option sila, Yes. di ba? Mas papabilis at mapapaganda yung What sistema. if we can dun mismo sa mga locations na may access ng products?
on their own specific locations, merong specific, how many lives we can change? Totoo yan. How many online sellers pwede nating makater? Totoo yan. Naalala ko bro, no, way back years ago, nung binuo na natin yung PECA. Ayan, yung Philippine e-commerce association natin. No. Kumbaga, that time parang ilan lang tayong kumbaga, gusto talaga nating ilaban yung mundo ng e-commerce dito sa Pilipinas. Kasi naniniwala tayo na baby pang e-commerce sa Pilipinas eh. Yeah. And right now, no, nakikita natin na pati ang government ngayon, no, kumbaga nakikita na rin yung e-commerce side talaga. So, they're working na magkaroon na ng mga kung ano nung legalities ngayon, no, na yung dating sa atin naman napakagaan, medyo bumibigat na rin, no? At nagkakaroon na ng higpit ng, alam mo yun, ng mga expenses sa mga sellers, no? So, ngayon, alam mo bro, tingin mo, saan tayo papunta ngayon sa e-commerce eh? Bro, alam mo yan, kilala mo Pag-usapan na rin natin yan eh. Pag-usapan na rin Kasi natin yan. for sure maraming nakakapanood sa atin ngayon sa e-com na nagugulantang. Kasi a few years ago, syempre, totoo naman, napakaluwag, napakadali, no? Pero ito, dumadating na kasi ngayon yung level 2. Sabihin natin level 2 ng e-commerce, no? Sa tingin mo bro, saan ngayon papunta ang e-commerce? Alam mo, it will always goes back to my vision for Be The Boss. Alam ko yung hirap ng mga kagaya natin. Totoo yan. Alam ko yung hirap talaga. Ito medyo yung topic na to. Mainit-init tong topic na to. Yung topic so kami as a seller lang to Wala kaming tatamaan dito Pero ito yung trend ng e-commerce ngayon eh. Maging realidad tayo sa e-commerce, di ba? Kumbaga, ang dami kasing in the past few months, in the past few years, ang dami naman talaga kumita sa e-commerce, no? And right now, sabihin na natin nakikita na talaga yung movement natin sa e-commerce, no, na lumalaki na. Kaya medyo nagigpit na rin ang sistema ngayon ng e-commerce. So, bro, everybody knows na I am a real advocate for online sellers. Kaya nga ginawa si Be The Boss. Kasi nga advocacy ako talaga yung mga online sellers. Grabe yung puso ko sa mga online sellers and ilalaban ko yan ng patayan. Totoo po yan, ilalaban ko yan ng patayan. May advocacy for the industry. My grit for the industry, something I can stand on. Tawag nito, ang daming namatay ng mga negosyo. Totoo yan. Hindi lahat nakasurvive. Ang daming namatay ng mga negosyo. You know why? Bro, I know the data. Alam ko yung data, ilang mga online sellers ang namatay. First thing, isa-isahin pa natin dito. When we talk about cross-border sellers, when we talk about the industry of e-commerce, para kanino ba ang industriya ng e-commerce sa Pilipinas? Totoo yan. Right now, it's not for pro-Filipino people. It's not for tawag nito, mga Pilipino. I really don't believe. Bakit? If the industry is pro-Filipino, give the market for the Filipino. Why I say so, give the market for the Filipino? Ilalaban ko talaga to. If you notice, the market in the Philippines is not fair. The market na supposedly for the Filipino, hindi na naging for pro-Filipino. Bakit? Who is now dominating the market? When you talk about the platforms, Shopee, Lazada, TikTok, sino ang nagbebenta? It's not Filipino. Mga importers halos, most likely. It's not Filipino anymore. Correct me if I'm wrong, but I'm gonna stand on this. It's not for the Filipino. It's not for the Filipino. First thing, supposedly, I'm knocking on the government right now. So let's knock on the government right now. Let's give a fair market shares for the Filipino. Na supposedly dating pang Pilipino yung industriya, yung merkado ng e-commerce, ngayon hindi na. Bakit? Who are now dominating the market? It's the international cross-border sellers. Yes. When the cross-border sellers get in the market, namatay ang mga local sellers. Yes, totoo. First thing, bakit namatay yung mga local sellers? Yung mga local sellers, of course, we need to abide on the law. We need to abide on compliance. Yes. Kasi kailangan natin mag-comply. Sabi ko nga, wala kang magagawa naman kung hindi mag-comply eh. We need to abide on that one. We need to abide on taxes. Hindi naman natin yan tinatakbuhan. Diba? Hindi natin yan tinatakbuhan. Nagbabayad naman talaga tayo ng tax. But let's be fair. Does the international or cross-border sellers paying tax?
direkta na no? Yes. So minsan may nangyayari kasi, no, para naiintindihan ng iba, sa mga platforms, no, may mga online sellers na rin sa ibang bansa. Siyempre, kung tayo mga Pinoy, kailangan pang mag-import, sila kaya na nilang ipadala, no, yung produkto nila from the other country to the Philippines. Yes. Di ba? Yes. If sa lahat mga nanonood ngayon, there are two ways that there are two na sections right now that we are not fair, that the government are not fair on the local sellers. First is yung sa logistic wise, yung mga cross-border sellers, they has an advantage for the tawag nito, what's this? The Mini's rule that yung lahat ng mga parcels or product being imported below 10,000 pesos, Okay. that don't have custom taxes. Talaga. May ganun No palang duties sistema, and taxes pag below 10,000 pesos. If you're gonna compare it out, sino ba ang nagbebenta ng mga direct from China? It was the cross-border sellers. no? If you notice, bakit ba hindi nakakapag-compete ang mga pricing, ang price ng same product Totoo yan. locally on product that are international? Bakit yung international mas mura compare sa mga local products dito? Same product lang naman sila. First thing, Magbabayad. nagbabayad ng taxes ang mga local sellers natin. First, they do importations, kasi ako importer ako, they do importations in bulk. Pag nag-bulk ka, of course, you cannot declare 10,000 pesos on the Minis. Diba? Hindi ka pwedeng mag-declare ng 10,000. So may tax yun, matik May yun. tax yun. Okay, taxan ka pa ng logistic dyan on the custom. Ngayon, you have your own business legalities. Here in the Philippines, you also have another tax. 2 taxes already there. Double tax Double na. tax na yan. Pagkatapos, compared with the international cross-border sellers, wala silang tax because Correct, they're under the de minimis rule. That's their advantage. Second is, wala silang business taxes here kasi hindi sa registered business dito sa So in Pilipinas. short, ibig sabihin pala, kung below 10,000 sila, same lang naman ng product sa atin, mas makakalaban talaga sila. Kasi nga, mas malaki yung profit margin nila. Exactly. Kumpara sa atin na, pagpadala mo dito, may tax na tayo, pag binenta pa natin, may tax, din pa tayo. Okay, so Sila doble wala. talaga. Sila Okay. wala. So Now, ganun pala. Exactly. Now tell me, is the market fair? No, it's not. It's not fair. Nakikita natin yan. And what's the result? What's the result? Many online sellers right now are dying. Hindi na nakakalaban. Hindi nakakalaban. Pinipili na lang na i-shutdown yung store nila Yung stores minsan. nila. Hindi nakakalaban. Yan. Siguro, I posted this. I posted this on Facebook already. And knocking at the door of our government, please reconsider. Please reconsider. Put your eyes on the international cross-border sellers comparing putting your eyes On for the the local sellers. sellers. Totoo yan. Because the local sellers are just striving. Totoo. They are striving. They are thriving and striving just to survive in the market. But the market right now are not free. Totoo yan. Are not. Ang daming kaibigan natin sa online sellers na, alam mo yun, even us, di ba? Talagang dumaan sa pagsubok talaga lahat, no? Dahan-dahan na hindi na nakakalaban sa market. Kasi yung dating kaya mong tumubo kahit paano makapagpasahod ka, alam mo yun, makapagbigay ka pa ng dagdag sa'yo sa mga empleyado. Ngayon hindi eh. Para mapasahod mo yung mga tao mo, no? Talagang dadaan ka sa butas ng karaya. At syempre, ngayon puro compliance na talaga. Yes. Hindi naman, well, totoo naman. We're Dapat not natin against mag-comply that. We're talaga. not against Tama that. yun, di ba? Oo. Mas masarap nga yun eh. Yes. Makagalaw ka ng, alam mo yun, wala kang kinakatawa kasi nagbabayad ka naman eh, di ba? Ayun lang talaga, no, na minsan hindi lang nagiging patas lang din talaga yung laban Exactly. sa ibang bagay, no? So, siguro, yun yung, hopefully, maintindihan din, no, ng mga tao, no, kung ano yung side ng online seller din talaga. Na minsan, minsan yun, naririnig ko, 5 piso lang talaga yung tubo. Pag tumubo ka ng ganun, kaya mo pa ba magpasahod? Kaya mo pa bang mag-ano, di ba? So, walang choice kung hindi i-shutdown na lang yung mga shops nila or store nila. Yes. O kaya, just to survive, di ba? Eh, napakahirap. And totoo to ha. Right now, the online sellers, I really understand. Kasi nga, kagaya ko po ninyo, online seller din po ako, di ba? Yes, totoo yan. Alam namin yung hirap. That's why sa lahat ng mga online sellers na nanonood ngayon, if you see any Be The Boss Hub, go to the Be The Boss Hub. Hopefully, that will be a safe haven for you. That will be a safe haven. Magkita-kita kayo lahat sa mga hubs na yan. Totoo Mag-usap-usap kayo dyan. Ang daming nakakaramdam, no? Kasi, hindi naintindihan ng iba to, no? Ito, ngayon ko lang data sa podcast to, no?
sa mundo ng online selling, iba-iba pa rin yan eh. May mga distributors na tinatawag natin. Yung mga nagbebenta ng mga ng mga makatubo lang na 5, 10 piso, yung mga health and beauty products sa ganyan, no? So minsan pinapatos na, kahit minsan 20 lang yung tubo, no? Meron din naman yung mga nasa platforms like e-commerce, Lazada na tumutubo na mas malaki ng bahagya. At meron din naman syempre yung mga nagpi-Facebook ads, Yes, etc. ganyan. So may mga ganyan eh. Iba-ibang level pa rin yan eh. Kahit online sale. Meron din nagbebenta sa marketplace lang, no? But to come up with this, no? Minsan talagang yung iba lumalaban na lang na para lang kahit papaano may pang-survive talaga eh. So Totoo minsan, yan. yung itutubo na lang, magugulat pa, uy, may bago na namang policy ganito. So kumbaga, nagugulat. Now, talagang tataas din yung presyo ng mga bilihan kasi kailangan po mag-adjust ng mga online seller. Yan, para naman sa mga nanonood din na bakit minsan ang taas na ng presyo. Ngayon, yung problema dito, pag nagtaas ka ng presyo minsan, kalaban mo naman, yung nasa international, hindi tayo makakalaban doon, lalo na kung sila yung gumagawa ng produkto. No? Sila yung mismong direktang nagbebenta sa kalaban sa local selling dito sa Pilipinas. So, mahirapan talaga mag-penetrate yung mga online sellers natin and yung mga businessmen natin dito sa Pilipinas. Yeah, kaya nilalaban ko yun, bro. That's something I keep on fighting. Give the market for the Filipino. The market of the industry of e-commerce must be for the Filipino. Mhm. And It's a win-win Kung hopefully. talagang mapalakas natin yung mga online sellers sa atin dito, mas maganda yung ekonomiya ng Pilipinas. Exactly. Diba? Exactly. Kaya hopefully, tulungan ng gobyerno. Tulungan lang talaga ng gobyerno. Right now, I understand the government their eyes are in the industry right now. Lahat ng mata ng gobyerno ngayon nasa Totoo industriya yan. ng e-commerce ngayon. Pero sana makita din nila yung fair fight ng mga local sellers dito compare sa mga international sellers. Mhm. Yung shoes ng mga online seller, no? Makita nila kung paano rin gumapang talaga. Ang dami ko nakikita mga CEO, mga normal na online seller lang na inaasahan talaga yung simpleng kakarampot na kita, no? Na yun nga, sinasabi ko makatubo na 5 piso, 10 piso. Kaso minsan dadagukan pa ng ganitong charges, no? Hindi man ang government, kundi mga platforms minsan. Platforms. 'Di ba? Minsan yung platforms biglang magpapataw ng ganitong well, siguro may epekto to dahil nga doon sa mga gumagalaw din na mga bilihin ngayon or mga, alam mo yun, gastusin din talaga. So I think, you know what, I understand, especially, ako nasa tech company na kasi Yes. talaga ako ngayon. So we're really building the platform. Yan. I understand how hard it is on building the platform, especially the change of the technology right now. AIs are really Totoo fast yan. moving. Totoo yan. May iiwan ka pag di ka sumunod sa AI. Iwan ka. And that's, you know what, that's also one thing na nakikita ko ngayon. Bakit nagpapataw na mataas na fees yung mga platforms? Because they're building something right now on the platform. Yes. Kailangan nilang sumabay. Kailangan nilang sumabay sa technology. Totoo yan. Kaya, pero sana naman, huwag niyong ipasa sa mga online sellers. Yun lang sa akin dito. Huwag niyong ipasa sa mga online Hanggat sellers. kaya naman Hanggat na kaya. matanaw sana yung mga... Kasi, totoo naman, ang daming lumabas sa online na kumikita ako ng gantong milyon-milyon kada araw. Pero, hindi kasi lahat ganyan eh. Yeah. Hindi lahat ganyan yung kinikita sa online eh, di ba? So, siguro dapat yun yung tignan din, no? Tignan din talaga. Not all, bro. Not all are. Alam natin yan. Totoo Not yan. all. Ako nga, sabi ko nga, nagugulat ako, may mga distributorship ng mga product na kumita lang ng 10, okay na. Kumita ng 5 piso, okay na. Yes. Pag tinanong mo, bakit ganun okay sa inyo yung ganyan? Kasi parang masustain lang yung buhay namin araw-araw. Survival, di ba? Kumbaga, may mga ganung tao alam mo yun, talaga. enough lang to pay for the operations of the company, enough lang to pay. Alam mo yun, something I'm so also proud of sa mga kagaya nating negosyante. Totoo yun. Kahit Yung hindi na minsan matulog. Oo, yan yung di nila alam, yung tipong, yung heart namin pag nakakapagpasahod tayo. Yun, totoo yan. Kumbaga, pag may isa kang kumpanya na kapag pasahod ka, malaking bagay yun eh. Masarap sa pakiramdam na, Lord, thank you, nakasurvive na naman kami. And this month, napasahod namin yung tao. Yun nga yung sinasabi natin lagi, mapasahod lang muna yung mga tao. Okay na yan eh. Yeah. It makes me too emotional for that one. Sobra. Makes me too emotional for that one. Especially right now, medyo of course, gumagapang talaga ang industriya natin. Sobrang gapang yung industriya natin. And yung mga kagaya nating mga negosyante, gumagapang at ginagapang talaga yung Totoo mga yan. tao nila. Totoo yan. Minsan, dumatating sa oras, no,
ang daming nababalita sa online, no, na namamatay dahil puputok na yung ugat sa utak, hindi na kinakaya yung depress, no? Hindi na kinakaya na yung anxiety. Bumibigay na Yeah. physically yung katawan ng tao. Yeah. Dahil talagang hindi na kinakaya. No, hindi na kinakaya yung mga nangyayari, yung expenses minsan. But yun yung mahirap sa ating online seller kasi hindi nga mo pwedeng ipakita yan sa social media Yes. as online seller. Yes. Kasi ang negosyo mo nasa online eh. Yes. 'Di ba? Bibili ka ba sa isang taong napakadrama Exactly. lang sa buhay? Exactly. Hindi pwedeng ganun eh. Exactly. So kailangan maging matapang ka Exactly. sa social media kasi nandiyan ang buhay ng negosyo mo eh. But deep inside, no, ang daming battles. Ang daming challenges, no? Back end, no? So minsan may makikita tayo na parang napakaganda ng buhay, pero one thing for sure, hindi lahat yan napapublish online. Hindi napapublish social media. So, No. 'di ba? Yeah. Now you understand why God let me experience those hardships. God let me experience those hardships. Because God is building me to build that hope and to give that hope to everybody na kagaya pong alam mo yon, naghihirap Totoo yan. na negosyo. Kasi yung mga kwento natin, it's a testimonial na later on, hindi lang para sa atin eh. Yeah. Kailangan marinig ng ibang tao. Exactly. No? Something I also keep on holding on, that my testimony will always be a spirit of prophecy. Totoo yan. It is a spirit of prophecy. Kaya hindi po ako nagsasawa na sabihin at i-share yung kwento ko. Totoo yan. Because somebody out there who also experienced these things. Totoo yun. Somebody out there who experienced this na di ko din alam. Maybe you also, when you hear their stories, it will gonna give you hope. Totoo yun. And even as, no, ako personally may mga testimonial din kami. But later on siguro may kikwento ko naman yun. Di ko man alam kung dito sa podcast ko, but on the other shows or kung saan man, no. But alam mo ko yung nararanasan ni Bro Bon, ganun din kami nun. Kumbaga, ang daming miracles na magugulat ka na lang yung Diyos ipoprovide sa atin, sa tao, sa pera, alam mo yun, sa istorya, lahat eh. Minsan hindi mo alam na, biglang ipapadala sa'yo ng Diyos, pinapanalangin mo pa lang. Diba? O kaya nanalangin ka ngayon, ibibigay sa'yo bukas. And hindi lahat ng panalangin natin binibigay agad. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ibibigay sa'yo. May tamang oras, may tamang panahon na ibibigay sa'yo yan. No? At magugulat ka na lang na, nangyari pa rin pala yung mga prayers ko noon na kala ko na hindi na mangyari. Ibibigay pala siya on the right time. Yeah. If God send you a vision, if God give you an idea, if it is really from Him, it will gonna be, God will gonna send that to completion. Totoo yan. Who started, He will gonna make it to completion. Amen. And when God started it, He will gonna complete it. Totoo yun. Kumbaga, hindi ka naman dinala ng Diyos sa takbuhin na yan, na nandiyan ka na sa malayo-layo, iiwan ka niya. Hindi ganun eh. Yung lagi yung pinanghahawakan na, Lord, ikaw yung nagdala sa amin dito. Alam kong hindi mo kami pababayaan dahil dinala mo kami dito. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang to. Mas malayo pa yung tatakbuhin nito. Mas marami pang tao, no, ang matutulungan ng vision na to. Kasi at the end of the day, ang tingin ng ibang tao, ipokrito ka na parang para lang makatulong. Hindi naman ganun eh. Minsan, hindi naman natin kailangan i-push na yung sarili natin na para makita ng iba yung nakikita natin. Yung vision na meron tayo. Yes, totoo bro. Diba? Totoo bro. Totoo yan. Na pero alam mo yung mga tao talaga ganun naman eh. Sabi ko nga, may gawin tayo, wala may sasabihin yung tao eh. So, let us work kung ano yung kaya natin. Then later on, pag nakita nila yung resulta, hayaan na natin kumbaga, resulta na yung magsasabi kung ano yung win-workout natin. Minsan talaga hindi nakikita yung value natin. Hindi nakikita yung, alam mo yun, yung nakikita ng dalawang mata natin. Minsan, no? But it's okay. Kasi may mga tao pa rin na maniniwala dun sa vision mo. And someday, magugulat sila na, oo nga, no? Talagang kinaya pala yung ganong vision na pwede pala mangyari yun. Alam mo bro, when I presented Be The Boss and the plan of Be The Boss to the logistic community. So nandun, lahat ng mga big personalities, lahat ng mga big tao on the logistic side, tawag nito, alam mo sabi sa akin, Bon, sobrang ambisyoso mo. Mm-hmm. Sobrang ambisyoso mo. Totoo.
I am too ambitious. So really ambitious right now. Because you know what? It's not because alam ko saan papunta, Mhm. but because I do believe fully in my heart who's backing me up. Mhm. It's something big that build me the most right now when I understand the vision is not mine, Mhm. that the vision is. Totoo yan. Ngayon bro tawag dito, saan papunta na ngayon ang Bida Boss, no? Bago tayo magtapos sa podcast na 'to. Pa2 oras na kami pero napakainit po namang usapan, pati kami umiinit na, no? Pero bro, eto ngayon, palaki na ng palaki ang Bida Boss. Nationwide nagkakaroon na ng Bida Boss, no? Saan papunta ngayon si Bida Boss, bro? Okay. So Be The Boss, yun nga sasabi ko kanina, Be The Boss is going to become, it started right now as a movement. When say movement, naging movement talaga siya ng mga online sellers. So we are hitting to build 1,400 hubs nationwide sa lahat ng mga bayan-bayan, that there will be a Be The Boss store. It will be a Be The Boss store sa lahat ng mga bayan-bayan that can cater about 70,000 sellers. 70,000 sellers, online sellers sa lahat ng mga Wow. bayan-bayan. This is where we are going. It is something massive. It will become not just a 5PL logistic, it will become a 6PL logistic. It will become the biggest data infrastructure that the Philippines can have. And that's Be The Boss. Wow. That's Be Grabe. The Boss. Ako, someday talagang makikita niyo yan na may Bida Boss na on different area, no? So kasi ngayon, in the 3 months, nangyayari na dahan-dahan, di ba? Yes. So talagang yes. nothing is impossible na Exactly. pwedeng mangyari. God showed up in 3 months' time. And He will gonna show up. He gonna send me the roadmap. And I'll just keep on stepping up. I'm getting out from the boat and walk on water. God taught me to walk on water because I do believe where it is going. Alam ko kung saan siya papunta. It will be hard. I understand. It will be hard. But when I understand who's backing me up, who's leading the way, driving the ship and driving my boat, it's not me leading it. It's Him leading it. I am so firm. And my faith was so big right now that the one leading my ship, it will gonna go and cross over the river of Jordan until it reach promised land. Amen. Bro, ito may mga taong nanonood no na alam mo yun, nasa sitwasyon mo rin before na talagang wala na talaga. Sabi mo nga kanina, rock bottom na talaga, sagad na, no? Ano naman yung mabibigay mo naman payo sa kanila bilang ikaw nandun ka rin sa sitwasyon na yun before, no? Of course, what I've learned, which taught me the hardest way, it will be a total surrender. That it's not about you. Paulit-ulit ko itong sasabihin, but that's the greatest message I have. Papakita ko pa. It's by grace. It's really by grace. It's by grace. It's not about you. When you are on your rock bottom, total surrendered is the best way because that's the greatest weapon that we have. When you find yourself on the floor, that's the time that you get your biggest strength. When you find yourself, your knees on the floor, that's the time you get your strength. And always be not you who will gonna take over, not by your strength, but by the grace of God. Grabe, no? Kumbaga, ito talaga yun lang, walang ibang sikreto dun eh. Diba? Kailangan mo ibigay sa Kanya lahat. Lahat ng pasanin mo. Lahat ng hindi mo kayang buhatin talaga. Yeah. Ibigay mo sa Kanya. Kasi siya lahat kaya niyang gawin para sa'yo. Diba? Tayong tao, wala tayong kakayanan kung tayo lang talaga. And that's the reality. And that's the real thing, no? Na kayang-kayang baguhin ng Diyos lahat ng bagay. In just a couple of days, a couple of weeks, Yes. a couple of months, na parang iniisip natin na taon pa aabutin bago ka ulit makabangon or bago ka ulit ilipad ng Diyos. Pero sa Kanya, isang kumpas lang kayang baguhin lahat. Exactly. God did it to me and He will gonna do it to you. Amen. Totoo yan. Totoo yan. He will gonna do it to you. Ayan. Bro, bago tayo magtapos, no? Syempre, ayan. Invite mo sila sa Be The Boss, no? Kung ano yung merong mga, paano sila makakapag-join sa Be The Boss, maging hub, or paano sila magbenta or anything. Go ahead, bro. Yeah. So we have 3.
we have 3 opportunities that you can partner with us. First is, if you own the brand, we are opening our corporate account or a business solutions so that build your brand. Ipasok mo lang yung brand mo on the system that we have right now, and instead of having nahihirapan ka on the seller side or managing your sellers, we have a vendor management system na pwede mong magamit. It will be a corporate account that aside from that one also, your product will be available on all the hubs nationwide. Wow. So for now, we have about 1,000 sellers. So pwedeng maibigay yung product mo on our sellers na pwede lang mabenta. Wow. So that's one. If you own the brand, just talk to me. We can offer our corporate account. Second is, ito yung pinaka-importante. We are opening more hubs. Please stand with me on the vision to build 1,400 hubs. Right now, we are now 23. Maybe you will become the 24, 25, 26. Usap po tayo, be the next hub on your locations. Because it's not anymore a business. You can also provide livelihood. Yes. If you're gonna partner with me, usap po tayo, be the hub owner on your location. Third, kung online seller po kayo na wala po kayong puhunan, just reach out because we have about 23 hubs. Pumunta lang po kayo sa pinakamalapit na hubs na meron po tayo, and then just apply. It's all free. It's all free po. Pwede sila magbenta. Pwede kayong Wow. magbenta. Galing, oh. Grabe to. Parang ano na. Kumbaga kung wala kang puhunan, pero gusto mo magsimula mag-online selling, punta ka lang sa hub, kami nang bahala. Yes. Wow. Yes. Imagine that opportunity, no? So we will gonna provide you just the platform. So what you can get is your, magkakaroon kayo ng sarili nyong web store. You can have your own web store instead of, di ba, if you're gonna pay like, for example, Shopify, there's subscription. Dito, wala po. Wala po. Magkakaroon kayo ng web store. You can have the product. I-endorse nyo yung product. Papasok nyo sa web store ninyo. Yan. And then, of course, free trainings. My heart and my grit to build this system work and to create success stories. God has did it to me. He will gonna do it to you. Amen. Wow. So, yun ang mga opportunity, no, na pwedeng makuha kay Bida Boss. At, ayan, 3 na opportunity na yan. Para sa mga online seller, para sa mga future online seller, di ba? At syempre, gusto mag-expand din. At may mga negosyo. Yes. Pwede nyo ipasok yung brands or product nyo kay Bida Boss. Contact nyo na lang sila, yan. Nasa page naman nila yan or website, no? Pwede kayo mag-sign up dyan. Yes. Ayun. At ako, ang dami ko natutunan sa podcast na to, bro. Alam ko marami pa tayong pag-uusapan, but ayan, almost 2 hours na tayo. Marami pa, no? Kumbaga, ang sarap ng kwentuhan. yes, so ang sarap talaga ng kwentuhan namin. At mapapahaba pa to. Pero, bro, maraming salamat, syempre, sa pagpapa-unlock sa amin dito sa TWPS. It's an honor. Talagang right timing din to. And you know what? You are giving us a platform to share that kind of message. At sabi ko pa, I don't want to withhold that kind of message. That let the message of hope be heard to everybody. Yes. Totoo yan. Kumbaga, alam mo yun, mas maraming makakapakinig, di ba? Kumbaga, may open natin sa kanila. And ako dapat magpasalamat sa iyo. Salamat din, bro. Salamat sa pagpapa-unlock sa amin. And alam mo, yung mga istorya na ganyan minsan kasi hindi na napapakinggan ng ibang tao. Kaya nga sabi namin, kahit ilan lang yung nakikinig sa podcast namin na to, no? But sabi ko, magkaroon lang ng 1,000 tao, pwede mabago yung buhay eh. May mga opportunities na pwede silang marinig dito. May mga tao kasing sumusuko na rin sa buhay, no? But pag napakinggan nila yung ganitong podcast, ang dahil palang miracle na pwedeng ibigay ang Diyos sa buhay natin. May mga opportunity pala na ganyan, na pwede pala kami na, wala kami lalabas, pwede kami magsimula ng negosyo, no? So, it's alam mo yun, it's a vision naman para sa amin dito sa podcast na to share the story of the people. Kasi minsan may mga nakausap ako, bro, hindi pa ako successful eh, wala pa ako napapatunayan. Pero ang ganda ng istorya ng buhay. Yeah. So sabi ko nga sa kanila, yung istorya, yun yung kailangan marinig ng mga tao eh. Hindi naman yung ending na yumaman na agad. Everybody's a work in progress. Totoo yun. Everyone. Totoo yun. At talagang tuloy-tuloy ang progress ng buhay ng tao eh. No? Wala naman talagang perfect agad yung buhay or alam mo yun, successful agad, no? Importante doon yung istorya ng buhay, eh. Kung paano dahan-dahan, no? Binibless tayo ng Lord sa buhay natin. And minsan, nakakalimutan na natin yung simpleng mga bagay na ipagpasalamat natin. And pag narinig natin, oo nga, no? Mapapa-oo nga ka rin, eh, na, oo nga, pwede palang ganun yung mangyari, di ba? Oo nga pala, yung mga ganyang bagay, hindi ko pinagdadanasan ngayon, pero
alam mo yun, may something silang napupulot na pwedeng mangyari rin sa kanila. Alam na nila yung pwede nilang gawin na they don't need to worry about it, no? Yun yung mga kwento talaga dito sa TWPS. And ilang episodes na rin to. Maraming salamat dahil isa ka na doon. At dito mo pa na-share ang story ng Bida Boss talaga. Kaya we're very thankful, no, na pinaunlakan mo kami dito. At ayun naman, tuloy-tuloy ang laban, no. Anyway, no, bago magtapos ang lahat, syempre yun, yung Pekka, bro, baka pwede mo sa kanilang yan, kung paano ba yan, paano tayo i-follow din since nagbibigay tayo ng news dyan sa Philippine sa lahat e-commerce. ng mga online sellers pala, we also inviting you to be part and a member of the Philippine E-commerce Associations. Let our voice be heard. We need a unified voice para sa lahat ng mga online sellers. Kaya binuo po namin ng asosyon ng mga online sellers, be part of it. We want to hear your story. We want to hear your sentiment. Ilalaban po natin yan. So, ilalaban po natin kung ano po yung problema ng industriya. We will gonna have our voice be heard. Yes, ayun. Thank you, bro, dahil ikaw ang nag-lead niyan. Alam mo, kailangan ng lakas ng loob to lead that organization, di ba? To lead that association, di ba? Lalo na yung 3 years ago, yung sinimulan natin 3 years ago. Pwega, no? So, talagang ito ngayon, talagang mag-movement na to since ang dami ng progress ngayon ng e-commerce, ang dami nang nangyayari ngayon na alam mo yun, na bigla na lang nangyayari sa mundo ng e-commerce. So, it's about time, no, na talagang magkaisa tayo mga online sellers and ipakita rin natin iparinig din natin yung boses natin as online sellers, no. So, yun, once again, bro, maraming salamat. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Thank you. Di na magkaintindihan. Sigurado may kwentuhan pa kami after nito. Tapusin na natin ito. Baka hindi matatapos to. Pag nagma-mastermind ang mga nasa e-com, di ba? Pag nagma-master maraming mga tao sa e-com, hindi natatapos yan. Yes. May meeting after meeting. So yun, once again, maraming salamat po sa mga nanonood dito sa TWPS, sa mga nakikinig no sa Spotify, sa Facebook, sa YouTube. Maraming salamat po. I hope marami kayong natutunan at na-bless kayo dito sa usapan na to. So don't forget to like and subscribe syempre sa ating Spotify, YouTube, and Facebook. No? At kung gusto mo pa ng mga gantong kwento, gantong istorya, at marami kang natutunan dito, i-follow mo na kami at para magpakita sa iyo yung mga ginagawa naming shorts, reels everyday, no? And once again, maraming salamat sa lahat ng tawag dito ng mga tao, no, na nakasubaybay sa amin every now and then na may bago kaming upload. So, maraming salamat po. I-share natin yung video na to, lalo na kung may mga tao tayo na gustong ma-inspire din, no? At ma-bless din. So, maraming salamat po. God bless po.